my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go.
Amen. I will sing glory to your praise. Ah, because your name is greatly to be praised. Grabe, no? I sing greatly to your name because your name is greatly to be praised. So, ayan, purihin ang Panginoon sapagkat ang kanyang pangalan ay tunay na kapuri-puri. Biruin niyo po, ano? Sa lahat ang nagbigay ng bagay sa atin, lalo na ngayong umaga na to, binigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na makapagbago, maalis ang ating pagiging makasarili, mapalitan ng pusong mapagbigay, mapagmahal na po. Ayan, happy God first morning po sa ating lahat at happy preparation day na rin. Sa lahat na nandiyan sa live ay magandang umaga po sa mga nag-share. Salamat po sa mga mag-share pa lang. Salamat pa rin po. At ngayon ay makakasama natin si Pastor sa umaga na ito. Pastor, ready na po. Good morning po. Sige po. Yan mga kapatid, pagkaloob na natin kay Pastor ang pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Hindi lang maka-open ng cam dahil madilim dito sa akin. Hindi maganda yung aking camera ngayon. Nandito po kami ngayon sa Bulacan na. So ngayon matamis sa bibig. Malapit sa tiyan. January 24, baka ating malimutan. Ano kaya yung mensaheng natin ngayong umaga na baka malimutan po natin. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na kami po inyong ginising at amin po tinadalangin at amin po pag-aaral ng inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo at maintindihan namin kung ano yung matamis na sa bibig na ito. Kami po nawa ay buksan nyo ang aming puso't isipan upang makaalam kami ng mga mahalagang mensahe ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sangayon po dito sa ating salamat po pala sa ating kaibigan na umawit. Ayan. So pinasa ni Sister Teresita. So, salamat po sa pag-share nyo. At okay din po yun. At nakakanta rin siya. Salamat. At least may mga nagiging kabahagi tayo dito na kahit na hindi natin siya pamananampalataya ay maawit siya ng song kung kay Jesus. So, salamat po sa inyong pag-share ng music. Sa akin, okay lang din naman kahit hindi siya Adventist basta ay tungkol sa Panginoon yung kanyang inaawit. Mas mabuti po yun. At least meron nakiki-involve sa ating pong gawain ng ating pong Panginoon. So ngayon po ang ating pong text ay sa 10:10 ng Apokalipsis. So dahil nga yung great disappointment ay natapos na, meron palang prophecy sa Bible ito, mga kapatid ko. Nang sabi dito sa Apokalipsis 10:10, kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. Ngunit ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. So dito po sa Apokalipsis na ito, yung pong pag-aaral ng banal na kasulatan, prophecy pala yung the great disappointment. Ngunit sa susunod na talata ay pinahintulot ng anghel na kainin uli ang aklat. No? Kumain uli ng aklat. Ibig sabihin pag-aralan uli ang salita ng Panginoong Diyos. Kumain siya at mapait sa kanyang tiyan. Yun ay kumakatawan sa disappointment, mga kapatid. Sabi po dito, at gaano ito katamis. Sa pagsulat po ang October 6, ang araw na sa wakas ay tinanggap niya ang petsang October 22, bumulaslas si Miller sa pangunahing artikulo na ng The Midnight Cry noong October 12, 2012. Nakikita akong isang kalwalatian sa ikapitong buwan na hindi ko nakita noon. So ito yung kadugtong kahapon yung
ikapitong buwan, ikasampung araw. Bagamat ipinakita sa akin ng Panginoon ang sinisimboluhan ng ikapitong buwan, 1 taon at kalahati na ang nakalipas, ang artikulo noong May 1843, ngunit hindi ko napagtanto ang pwersa ng mga simbolong iyon. Salamat sa Panginoon o aking kaluluwa. So dito po sa The Midnight Cry ay kanyang isinulat ito. Pagpalain nawa sina kapatid na Snow, si Samuel S. Snow, nagpakilala sa kanya, nagturo sa kanya na 1844 talaga yon, hindi 1843. Kapatid na Stores, talagang pinush nila yung date na ito. At iba pa sa kanila na naging kasakapan sa pagbubukas ng aking mga mata. Napag-aralan ito, Leviticus 23. Malapit na akong umuwi, kalwalatian. Nakikita kong tama na ang oras. So yun po yung kanilang paniniwala noon. Lapit ng pagpinarating Panginoon, October 22, 1844. Napakapulo ng aking kaluluwa. Ano pat hindi ako makapagsulat. Nakikita ko tama pa rin tayo. Ang salita ng Diyos ay totoo at ang aking kaluluwa ay puno ng kagalakan. Ang puso ko ay puno ng pagpapasalamat sa Diyos. O kung makakasigaw lamang ako, ngunit ako ay sisigaw. Kapag dumating na ang hari ng mga hari, sa palagay ko, narinig kong sinasabi mo, si kapatid na Miller ay panatiko na ngayon. Mahusay. Tawagin mo ako sa kung ano ang gusto mo. So dito si William Miller ay talagang all out na siya sa pangangaral ng kapatid. At nais niya na ang Panginoong Diyos ay siya ay tawagin sa pangangaral. Gamitin mo ako, Panginoon, dahil malapit na yung pagdating ng Panginoon eh. Wala akong pakailam, darating si Kristo sa ikapitong buwan at pagpapalaing tayong lahat. O malwalhating pag-asa, kung magkagayo'y makikita ko siya at magiging katulad niya at makakasama ko siya magpakailanman. Oo, magpakailanman. So dito po mga kapatid ko, no, ito yung sinulat niya sa The Midnight Cry na si William Miller ay umaasa na darating ang Panginoon at siya dadalhin ng Panginoon sa langit na bayan at doon maninirahan magpakailanman. Wala nang mas matamis makakay sa pag-asa na ang paparating na Kristo. Totoo yun. Ngunit hindi siya dumating at mapait ang pagkabigo. Yun pala yung matamis sa bibig. Ang matamis sa bibig, yung malaman mo na darating ang ating Panginoon at malapit na. Ako gusto kong dumating na ang Panginoon. No? Bagamat gusto ko bang mabuhay dito sa sanlibutan. Pero alam ko na kapag mabuhay pa tayo ng matagal at di pa dumating ang Panginoon, makakaranas lang tayo ng pait, kalungkutan sa sanlibutan na ito. Pero darating na ang Panginoon, makapagpapatuloy tayo sa buhay na walang hanggan, na wala ng pait, wala ng sakit, di ba? Wala ng kamatayan. Ngunit yung palang kapait sa tiyan, yung kanilang pagkabigo, mga kapatid. Noong October 24, ang leader ng Millerite na si Josiah Leach ay sumulat kina Miller at Himes para sa Philadelphia na dito ay isang madilim na araw. Ang mga tupa ay nagkalat, ang Panginoon ay hindi pa dumating. So yun ang malungkot. Si Josiah Leach ay talagang sumulat na kay William Miller na hindi dumating ang Panginoon. Nagkalat yung tupa, ibig sabihin talagang marami ay na-discourage. Hindi ulat ni Hiram Edison, ayan na si Hiram Edison, na nawala ang aming pinakamamahal na pag-asa at inaasahan at ang gayong dindiwan ng pagtangis ay dumating sa amin sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Kasi nga talagang umasa sila na darating ang Panginoon at marami ang talagang naganda. No? Yun na nga yung kahapon na tanong ni Brother Bill, bakit kaya pinenta pa nila yung ari-arian nila, alam na pala lang darating ng Panginoon. Yung marami rin dito sa panahon na ito na talaga na hindi na nila pinansin yung ari-arian nila. At yun na nga, matinding pagkabigo ang kanilang naranasan. Kaya sa atin, kaya sabi ng Panginoon Diyos sa Bible, occupy the world till I come. Ibig sabihin, hindi masama na magkamal ka ng maraming mga ari-arian. Gusto nga ng Panginoon, ikaw ay head. Pero gusto ng Panginoon, ang Diyos ang unahin natin. Habang tayo naghihintay sa sanlibutan na ito, no?
ino-occupy natin ang sanlibutan para maging missional. Yan. Lagi nating ikakapit yung missional business. Diba? Ginagamit natin yung business natin para sa pagpapalago ng gawain ng ating Panginoon. So dito, ang mga unang pioneers ay talagang nag-iyakan sila. Yung tangis na hindi pa nila naranasan noon. Tila hindi maihahambing ang pagkawala ng lahat ng makalupang kaibigan. Kami ay umiiyak ng umiiyak hanggang sa madaling araw. Matindi pala ang iyakan nila. No? Higit pa sa namatayan, mga kapatid. Yung kanilang pag-iyak. Isinulat ng isang batang Millerite na mga ngaral na nagngangalang James White, so kapataan pa sila nito, no? Na malapit na ang na mapait ang pagkabigo sa paglipas ng panahon. Ang mga tunay na mananampalataya ay isinuko ang lahat para kay Kristo at ibinahagi ang kanyang presensya na hindi gaya ng dati. Pinuno ng pag-ibig ni Jesus ang bawat kaluluwa at sa di may paliwanag na pagnanais ay nanalangin sila, halika, Panginoong Jesus, at pumarito ka agad. Ngunit hindi siya dumating. At ngayon sa muling pagbaling sa mga alalahanin at kalituhan ng buhay, sa ganap na pagharap sa mga panlilibak at panlalait na mga di mananampalataya, yun ang naging mapait sa kanila. Nililibak sila ng hindi mananampalataya. Yun pala, na ngayon ay nanuluya ng higit kaysa dati, ay isang kakilakilabot na pagsubok sa pananampalataya at pagtiis. Matindi ito, no? Marami nag-backslide dito ng mga Millerites eh. Piruin mo, libakin sila. Yun ang pinakamapait eh. Alam mo yung panlilibak na hindi na sila makadaan sa main road nila. No? Sila ay tumatakas na lang sa likod. Siguro mga damuhan pa yung mga daan noon. Doon na sila sa likod dumadaan. At para sila ay makapagpulong, makapagsama-sama. Ang pagbubukas ng maliit na aklat ni Daniel ay tunay na matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Kaya pala sabi ni Daniel, sa Daniel chapter 12, no? Tatakan mo ang aklat. Oh. Hindi ito agad mabubuksan hanggang sa ito ay maintindihan ng mga tao. Kaya doon sa 12 verse 4 ng Daniel, knowledge shall increase. Ibig sabihin, darating ang Panginoon, mauunawaan ng lahat ng mga tao yung tungkol sa prophecy sa Daniel. Yan. Kaya sabi dito sa 10:10 ng Apokalipsis, mapait sa bibig, matamis sa bibig, mapait sa tiyan. Bakit? Matamis na dumating ang Panginoon. Matamis na malaman natin na darating ang Panginoon. Ngunit mapait kung tayo ay mabigo. Pero gusto ko po sabihin sa inyo mga kapatid na ang Panginoon ay tiyak na darating. Kaya kailangan tayong maganda. Ang pinakalas na sinasabi ng banal na kasulatan na ating inihintay doon sa Mateo 24:14, na ang sabi doon, kapag naipangaral ang salita ng Panginoong Diyos sa buong sanlibutan, darating na ang wakas. O konti na lang mga kapatid. Wala na sa kalahating bansa. Nasa 80% na po tayo ng pangangaral sa sanlibutan. 80% na. Kapag natapos na ito mga kapatid, ay darating ang ating pong Panginoon. Yun ang sabi ng Biblia, darating ang wakas. Yung kawakasan ay sa pagdating ng ating Panginoon. Nakita ko po dito na hindi tayo dapat na mag-conclude, magbigay ng date ng pagdating ng ating Panginoon. Bagkos tayo ay tuloy mamanampalataya sa Panginoon. Nakita ko rin po dito, kahit na mayroong kabiguan at may nanlilibak na mga di mananampalataya, maging matatag lang tayo. Kasi sila, James White dito, sila ay nag-aral pang muli ng Bible. Samantalang si William Miller nito, ay hindi na siya nakinig ng iba pang mga prophecy, kundi siya ay nanatili na lang siya sa nalalaman niya. Pero umaasa pa rin siyang darating ang Panginoon. No, hindi lamang sa ganung date, kundi sa susunod na date. So mababasa rin po rin natin dito yung isang kapatid dito na naglakad siya sa bukid at ipinakita sa kanya ng Panginoon na yung date na 1844 ay cleansing of the sanctuary yun. Cleansing of the sanctuary. Hindi siya second coming. So mababasa natin yung later on dito sa ating devotional. So salamat po sa inyo mga kapatid. I hope na lagi nating isang uni sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating nababasa sa Biblia upang hindi tayo
mabigo, no? Marami ang mga taong kumuha ng doktrina sa Bible, hindi pinag-aralan ng mahusay. Nabubuhay sa maling paniniwala kapag kaganoon. Kapag ginaluan natin ang sarili nating interpretasyon. So salamat sa inyo mga kapatid. At ngayon ay tayo ay dadalang pasama po sa panalangin, no? Ang bawat isa sa atin, ang aking misis na matanggal na yung kanyang ubo. Gayon din po si Sister Abe sa kanyang patuloy na paggagamot. Isama rin natin sa panalangin ang aking tatay na lumaki na rin kasi yung prostate niya. So, nag-decide siya na ito ipapa-operan o hindi. Tulungan natin siya manalangin na nawa makakuha siya ng desisyon na ito ipatanggal na upang hindi na bumalik yung sakit nito. Kaya din po sama natin sa panalangin yung pong mga kamag-anak din po namin dyan sa Romblon, nila Mrs. na ngayon ay nasa laot, sila ay nangingisda. Sila Brother Arvin Villaganas. Ayan, nasa laot sila ng kanilang ama. Isama natin sa panalangin na sila ay makataong ng maayos. Marami silang mahuling isda para maging pagpapala sa kanilang pamilya. At ngayon din, isama natin sa panalangin ang Harvest 2025 ng mga elders, mga kapatid ay makisangkot sa gawain ngayong taon na ito. So salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Sa may mga prayer request pa, i-type po ang prayer request niyo dyan at isama natin sa panalangin mamaya po sa panguna ni Brother Melvin. Muli po, happy God first morning sa inyo pong lahat. Brother Melvin? Amen, Pastor. Salamat po. Salamat po sa short but sweet na paliwanag. Ano po. Ayan, tunay naman na tawag dito, ang Panginoon ay darating. Ano. Kaya talaga naman great disappointment nangyari sa kanila doon dahil sabi ko nga ay kung malalaman natin ang pagdating ng Panginoon, di mas magiging matalino pa tayo sa Kanya. Kaya hindi yun nangyari. Ano po. At meron akong sinulat dito na napakaganda. Ano po. Nawala asan. Ang aklat ni Daniel ay matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Pwede rin nating sabihin, ang katotohanan ay matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Ano po, bakit ko nasabi yun? Sabihin natin na ang mga pangako ni Jesus ay matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Alam niyo po mga kapatid, minsan marami tayo, masarap mangaral, masarap mag-crusade, pero pagdating sa mga pag nabinyagan na sila, pag nalaman na nila na kailangan mo pala mag-tithes at mag-offering, ito na yung mapait sa tiyan mga kapatid. Ano? Although hindi lang naman sa mga bago, ano? Ganun na naman sa mga dati ng binyagan nangyayari. Ano? Mapait sa tiyan mga kapatid dahil yung ating pagiging selfishness ay hindi nawawala. No? Ayaw natin magbigay. Magkukulang ako ng pangailangan. Marami akong bibili. Ganito. So, yan ang ating naiisip dahil tayo ay selfish mga kapatid. Kailangan mawala yan. Dahil ang pagiging selfishness ay mantsa sa puso. Ayan, mantsa sa puso. At ang may mantsa sa puso ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ano po? Nakakalungkot yan. Ano? So, yan ang kailangan natin tandaan. Tayo ay kailangan na mawala yung mantsa sa puso. The spirit of selfishness and pride is spirit of Satan, ano po. But the spirit of loving, giving ay spirit of heaven. So yan mga kapatid, ano, mamaya patuloy tayong makinig doon sa CLPM, God First Morning, at matuto pa rin tayo. No? Salamat sa mga patuloy na mga balik, ano po. Especially kay Sister Opin, yan, the regular na siya ngayon, ano. May comment siya dito, God First Morning po sa ating lahat. Pakisama po sa panalangin ng aking mga anak na si Jovelyn Mercado. May lagnat po siya hanggang ngayon. Sige po, sama natin sa listahan ng panalangin. Sa ngayon ay madaling magkaubo, no? Sa akin yung ubong allergy ko, bumalik na naman. Pero galing na ako kay Dr. Tam kahapon, nakabili na ng supply. Number 1 recommendation sa akin, dagdagan ng pahinga na po. Huwag magpupuyat mga kapatid. Number 1 kasi nagpapababa na immune system yan. Kaya, Pastor, kaya sa si Ma'am Karin, alam ko mahirap yung trabaho ng pastor, ano po.
na napupuyat talaga, pero hanggat maaari ay makatulog ng mas maaga at makabawi sa puyat. Ano po. So yan, lipat tayo sa kabila. Hintay lang natin yung i-accept ako nitong kanilang admin. Ano po. Sister Belen Reyes, welcome po ulit. Ano po. At yan po sa mga iba pang mga muling nagbabalik. Ano. Mag-comment po tayo dyan. Sasama ko po kayo mamaya sa panalangin. Ano. Pag di ko kayo nakita nag-comment, hindi ko mawalaman kung nandyan kayo o wala. No? So, kailangan tayo mag-comment para masama. Kasi mas marami yung nasa listahan kong pangalan. Mas marami yung nasa live kaysa sa pangalan. Sabihin, may background viewer tayo. Ano po. Anyway, welcome kayo mga ayaw mag-comment. Makinig tayo, matuto. At tayo ay mabless. Ano po. Hindi pa ako accept. Accept niya nila ako. Wait lang po Hindi kasi pwede automatic dito na na-scam sila Malaking trabaho pag hindi natin pinapairal yung pag-ibig sa lahat ng ating panawagan para maging mas madali. Kasi ang kaaway ay palagi rin gumagawa. Yan nga. Isa sa na-develop kong idea pagdating sa church compliant ay itong narinig ko lang din to, walang part-time na Kristiyano ang nananalo sa full-time na demonyo. Kaya kailangan ang Diyos full-time, i-full-time din natin kasi we ought na kung mahal natin ang Diyos, gawin natin yung nais at panukala ng Diyos. And ito ay kung iisipin natin, pagdating doon sa karanasan na ang makamundong bagay ay pag nauna ito, medyo mas mahirap. Ano? Na lahat ng ating dapat ginagawa ay may kaakibat sa pag-ibig sa Panginoon. At kung naroon yung pag-ibig ng Diyos, kasama na yung mga kapwa nating nakahalubilo ay makikita at mararanasan ito. Yun yung mga point para sa akin na sila ay makakilala sa Diyos mo na ang Diyos nito ay mapagmahal. Kaya itong taong ito ay mapagmahal. At mahal niya ang lahat ng kanyang ginagampanan. So, yun lang yung karagdagan ko sa kahapong at sa reflection na rin sa mga karanasan. Thank you, Pastor Dave. Okay, maraming salamat po, Pastor Carlo. No? Ika nga ay mayroong kasabihan, no? Love conquers all. Talagang ang pag-ibig, mga kapatid, ay isinusulong ang lahat, anuman ang mangyari. Okay po, si Pastor Nelson Antonio, nais pong mag-share din po sa atin. Okay, God first morning mga kapatid. So yung akin pong mga reflection habang ako'y binabasa ko at pinakikinggan ko yung ating pinag-aralang kahapon, ito ang subordinate in every earthly interest. So sabi niya dito ay Christ's life is our lesson book. Yung buhay daw ni Jesus ay isang bukas na aklat. Ano yung gusto natin matutunan sa kanya? Siya ay isang halimbawa ng talagang walang sawang paglilingkod at self-sacrifice, effort for the good of others. So yun mga kapatid, yung buhay ni Jesus ay isang halimbawa sa atin na dapat nating gayahin kung paano maglingkod at ibigay yung lahat sakripisyo mga kapatid. Ngayon, dito sa aklat na ito mga kapatid, sa Counsel and Stewardship, meron akong tinignan na paano natin magagaya yan mga kapatid. Kasi yung buhay ni Jesus ay isang bukas na aklat mga kapatid. Sabi dito, every power of God's servant is to be kept in continual exercise. Ibig sabihin mga kapatid, yung buhay na yung halimbawa ni Jesus ay magagawa natin yun sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos habang tayo mga kapatid ay patuloy na nagsusuko sa Kanya. So, unang-una, yung self-sacrifice na magagawa at matutupad natin sa ating buhay yon kapag papahintulutan natin yung kapangyarihan ng Diyos na habang patuloy nating ibinibigay, ine-exercise na patuloy nating ibigay sa Kanyang ating buhay, magagaya natin mga kapatid. Kaya, just keep in continual exercise to bring many sons and daughters of God. So, ganoon mga kapatid. Pangalawa,
Kapag ganun ang gagawin natin, patuloy nating isusuko at yung modelo ng ating Panginoon ay gagawin natin, mga kapatid, madidevelop sa atin yung tinatawag na self-denial to self-indulgence. So or selfishness, yung pagiging mawawala sa atin yung pagiging makasarili. Bakit? Kasi ang madidevelop na sa atin yung self-sacrifice, mga kapatid. So ngayon, sabi dito, any departure from any self-denial to self-indulgence, any relaxation of self-earnest supplication for the Holy Spirit working. So, means so much power in giving to the enemy. So, nakikita nyo yung pagkasunod-sunod nito. Si Jesus yung halimbawa. Anong halimbawa nito? Yung maglingkod, yung self-sacrifice. Ngayon, bilang mananampalataya, paano mo gagayahin yon? Yung kapangyarihan ng Diyos na kapag isusuko mo ang iyong sarili na patuloy, magagawa mo daw yon. At madedevelop sa atin yung self-sacrifice na yon sa pamagitan ng paggawa ng banal na spirito sa ating buhay. Meron pang idinugtong mga kapatid dito, God's demands that which we do not give unreserved consecration. Kapag patuloy daw nating isusuko yung ating sarili sa Kanya at yung inaanyayahan yung patuloy na paggawa ng banal na spirito sa atin, mga kapatid, sabi dito, makikita sa atin yung self-sacrifice na to at the same time, unreserved consecration. So, kaya kung ganito, mga kapatid, para bang kaya ang gagawin lang ng tao ay gawing modelo si Jesus sa kanyang buhay. Yung modelo ni Jesus sa kanyang buhay, yung magsakripisyo, ibigay ang lahat, maglingkod ng tama, self-sacrificing effort for the good of others, magagawa daw natin yon kapag patuloy daw nating gawing Panginoon si Jesus. Magagawa daw natin yun kapag patuloy natin yung kapangyarihan ng Diyos ay patuloy nating isusuko sa Kanya, madidevelop sa atin yung self-sacrifice sa tulong ng banal na spirito. At kapag yun, mga kapatid, ay totally magagawa natin unreserved consecration daw. Yung sang-ayon dito sa paragraph na binabanggit ng aklat na ito, mga kapatid. Mas i-develop sa atin yung unreserved consecration. Kaya nga, mga kapatid, just continue to follow Jesus. So, keep on moving, mga kapatid, ma-develop sa atin yung self-sacrifice, yung espiritu ng ating Panginoon na mapagbigay. Lahat, mga kapatid, gawing Panginoon si Jesus, madidevelop sa atin yon. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa because there is Christ. Merong Kristo na nagpapalakas sa atin. Yun lang, Pastor Dave, sa mabilis na reflection. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Nelson Antonio. So, sa bahaging po ito, mga kapatid, tayo po ay nasa panahon na para po sa ating pong bagong topiko ngayon na pangunahan tayo ni Pastor Seth Pablo sa ating pong mensahe na ating pong mapapakinggan. Pero bago niyan ay ating pong pakinggan ang ating station ID para po sa ating pong pagsisimula. Some people argue that they do not return tithes and offerings because they cannot agree with how the church uses its resources, and because, according to their perception, there is no transparency regarding the use of church funds. But how should we act when we disagree with the way we feel things are being conducted in the church? This question is so important that there is a special instruction from Ellen G. White about how we should proceed. She says, "Some have been dissatisfied and have said, 'I will not longer pay my tithe, for I have no confidence in the way things are managed at the heart of the work.' But will you rob God because you think the management of the work is not right? Make your complaint plainly and openly in the right spirit to the proper ones. Send in your petitions for things to be adjusted and set in order, but do not withdraw from the work of God and prove unfaithful because others are not doing right." This quote teaches us 3 key points. 1.
When we choose to be unfaithful because, in our perception, church leaders are not managing the resources properly, we are robbing God. 2. Following Matthew 18:15-17, we are advised to present our inquiries to competent persons who manage God's church. We should not follow the aggressive, hostile, and subversive spirit of our age that believes that broad exposure is the only way to solve problems. 3. We must present our concerns in a proper Christian spirit, asking God to put love in our words and give us wisdom and humility as we submit our questions. Give the benefit of the doubt. After all, we do not always have the whole picture of what is really happening. We are invited to act as someone who wants to help and not destroy. The quote concludes by stating, "But do not withdraw from the work of God and prove unfaithful, because others are not doing right." We cannot excuse our own mistakes before God based on others' perceived or real errors. The main message from this quotation is, do not withdraw from the work of God. He has work to do on this earth and invites you to join him. Maybe you have lost confidence in how God's work has been carried out. If that is the case, you are invited to pray right now and ask God for wisdom to act according to prophetic guidance. But especially, stay involved with the cause of truth through personal efforts and by returning to God your tithes and promise, which is your regular and systematic offering. May we put our desires last and God first. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng
baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. And being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. Then she broke the flask and poured it on his head. Because it was very costly oil of spikenard, some disciples disapproved of her act. Perhaps they wouldn't have objected if the oil had been of lesser value. The Bible doesn't specify why she chose to pour such expensive oil on Jesus, but she clearly held him in the highest regard. She would not have made such a costly offering if Jesus hadn't meant so much to her. Commenting on this incident, Ellen G. White observes that few appreciate all that Christ is to them. If they did, nothing would be thought too costly to give for Christ, no self-denial or self-sacrifice too great to be endured for his sake. Have you ever considered that our level of appreciation for Jesus impacts the quality of our giving? As we return our tithe and promise offerings, let's place our desires last and God first. Amen. Praise the Lord. Amen po. Ating pong ibigay ang panahon kay Pastor Seth Pablo, ang ating pong church planter dito po sa North Nueva Ecija. Pastor? Ayan. God first morning po. Malinaw po bang aking pong audio? Yes, Pastor. Yes, Pastor. Ayan. Praise the Lord mga kapatid, na tayo po ay ginising muli ng Panginoon at tayo po ay patuloy pong magpapalakasan sa mga magandang paalala mula po sa aklat po na Council on Stewardship. At ngayong umaga po ay isa na namang makapangyarihan. It's a powerful, I consider it a powerful chapter na maganda pong pag-nilay-nilayan po natin. Me myself, mga kapatid, ay talagang na-bless po sa chapter na ito. Kaya po, sa tulong po ng Panginoon, you will also have the same experience. Ang title po ng ating pong topic is The Spirit of Sacrifice. The Spirit of Sacrifice. Before we go on, before we proceed, tayo po'y manalangin. Panginoon po namin Diyos, narito po ang isang napakagandang paksa na gusto niyo pong ipahiwatig at gusto niyo pong itanim sa puso namin. Hiniling po namin, Panginoon, ang panguna po ng banal na Espiritu. Nawa po, hindi po sila makikinig sa isang tao, kundi papakinggan po namin kayo sa umagang ito na kung anuman po ang inyo pong panawagan para sa amin, ay kami handang susunod sa inyo at mamuhay na meron pong spirit of sacrifice. Salamat po sa kasiguraduhan ng iyong pakikisama. Ito'y aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. The spirit of sacrifice. Sabi po dito mga kapatid, the spirit of sacrifice ay walang ibang, the best example na pwede nating sundan kundi ang example po ng ating Panginoon. The plan of salvation is immeasurable, that yun ang description. Why? Because it was done by Jesus, na kung saan ay sobrang napaka gandang halimbawa po ng
sacrifice ang pinakita niya po sa atin. Kung ating pong isipin, He's the King of Kings and Lord of Lords. Lahat sana ng magandang treatment, special treatment kung tatawagin, ay dapat niyang maranasan. Pero ipinakita niya sa atin ang isang napagandang halimbawa ng sacrifice. Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, pwede sanang para makumpleto ang plan of salvation, pwedeng magpadala na lang si Jesus ng anghel dito sa lupa. At sila ang gagawa ng misyon ng pagliligtas. Pero hindi. Talagang si Jesus Christ ay siya mismo ang bumaba. At nakita natin sa buong pamumuhay niya po dito sa lupa na it's a life of sacrifice. Kung ating susundan yung kanyang naging journey, saan siya ipinanganak? Una, saan po siya ipinanganak? Ito yung kauna-unahang king-size bed na sinasabi. At ano po yun? King-size bed is, I'm talking about the manger. Tayo, marahil nakahiga tayo talaga sa modern na king-size bed or queen-size bed, double, single, na mga Eurotex, mga magandang higaan. Pero si Jesus Christ, yung king-size bed na kanyang hinigaan nung siya ipinanganak ay sa sabsaban. Tapos, habang sa kanya pong paglaki, ano po, ay yung mga tao sa kanya ay hindi naman ganon ang paggalang, yung pagrespeto, bagamat siya ay namumuhay na magandang pag-uugali at pamumuhay. At meron pang tala sa Biblia na yung iba merong mahigaan na maayos, pero siya wala. There's no place na makapag-lay siya ng kanyang ulo. So parang, mga kapatid, makikita natin sa buong buhay ni Jesus until on the cross, it's a life of sacrifice. Sana po, anuhin po natin, muli nating namnamin at balikan ang naging buhay po ng ating Panginoon. Dahil talagang makakabagbag damdamin ang naging buhay po ng ating Panginoon. Kaya po, sinabi po rito, I would like to highlight ilang mga quotes dito na nagbigay po sa akin ng impact. Kaya bilang followers daw po ng Panginoon, ay kailangan po talaga matagpuan ito. Kasi kung hindi daw po matagpuan ang spirit of sacrifice, ay kolorom daw po tayo. Gusto ko pong basahin, napaka-powerful. Sabi po dito, the absence of self-denial in His professed followers, God regards as a denial of the Christian name. So, pag wala daw pong self-denial, walang spirit of sacrifice, mga kapatid, ay dinideny din natin yung ating pong pangalan bilang Kristiyano. Kolorong pala tayo, mga kapatid. Pag wala po yung ganong spirito sa buhay po natin. Those who profess to be one with Christ and indulge their selfish desires for rich and expensive clothing, furniture, and food are Christians only in name. Napakabigat. Napakabigat na paalala po sa atin. Sa pangalan lang po pala. Hindi pala talaga tayo totoong Kristiyano kapag wala po ang spirit of sacrifice. Kaya po, to be a Christian is to be Christ-like. Kaya nga po, yun po yung aking pong pasimula, mga kapatid, na upang ang spirit of sacrifice ay maitanim sa puso natin, balikan natin ang halimbawa ng ating Panginoon.
Marami po talaga kasi sa atin, mga kapatid, ay hindi pa rin po talaga. Kahit ako po, sinusuri ko po ang aking pong buhay, ay meron ba talaga ako nito? Meron ba akong spirit of sacrifice? Kasi pag wala, mga kapatid, ang in-establish po natin, sabi po rito, ay hindi yung kingdom of God, kundi ang kingdom of the evil one. Kaya, suriin talaga natin mabuti, mga kapatid. Ano ba ang ini-establish natin sa buhay po natin na nakikita ng mga tao? Yung kingdom of God o yung kingdom of evil one? Kasi katulad ng patuloy na at lagi nating naririnig mula sa ating Pangulo at sa lahat po ng nagsishare po dito, the spirit of liberality is heaven. But the spirit of selfishness is from the devil. Kaya po, mga kapatid, tayo ay tinatawagan sa pamumuhay na ito. Meron pa pong sinasabi dito na kung lahat ng po sana ay merong spirit of sacrifice, napaka-powerful po sana ng ating po church. Gusto kong gamitin yung term na rumaragasa. No? Rumaragasa sana yung power na dumadaloy through us, mga kapatid. Yung power ni God ay rumaragas sa sana. Yung effect nito ay napaka-powerful po sana kung meron po talaga tayong self-sacrifice. Sabi po dito, the work of God, which should be going forward with tenfold its present strength and efficiency, is kept back because some of God's professed people are appropriating to themselves the means that should be dedicated service. Yun po ay kasang mangyarihan ng ay dahil nauuna pa rin yung sarili kagustuhan. Lalong-lalo na po sa atin na iniklaim natin mga followers tayo ng Panginoon. Sabi pa po rito, bakit hindi natin naranasan ito? Because Christ's self-sacrificing love is not interwoven in the life practices. The church is weak where it should be strong. Ito sana po ang siyang palakasan po natin, mga kapatid. Iniisip ko nga po kung ito pong bagong tayong mission po natin ng CLPM ay sigurado po akong napakabilis itong lalago at mapapabilis din ang pag-anak po nito. Magkakaroon ulit ng panibagong mission. Marami mga churches kung lahat po talaga tayo ay meron pong spirit of sacrifice. Amen. At po rito, by its own course, it has put out its light and robbed, ito po yung medyo mabigat, and robbed millions of the gospel of Christ. Yan po, mga kapatid, marami na tayong nanakaw sa Panginoon dahil hindi pa rin talaga nag-ahari ang self-sacrifice or the spirit of sacrifice sa atin pong mga buhay. Kaya po, sa umagang ito, sinasabihan po tayo that we should consecrate ourselves, our possession. Sabi po dito, hindi lamang po ang ating mga sarili ang ating pong italaga. Nabanggit din po dito pati ang ating mga possessions. They will consecrate themselves and their possessions to Him and use both as His cause may require. Basta pag-uusapan po ang banal na gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, we should be willing to consecrate it, even our possessions, para po sa banal na gawain ng ating
Panginoon. Kaya po nung pinapakinggan ko po, nung sinimulan ko po itong pakikinig sa ating pong journey sa Council Stewardship, talagang sobrang blessed po ako mga kapatid until na-introduce po itong COP. To be honest po, ngayon ko lang po talaga ito na narinig. But upon realizing, sabi ko po, bakit ako wala mang kaguhit-guhit sa puso ko yung gumagastos ako ng malalaki para sa pagkain, kumakain sa labas, ang laki ng gastos minsan, bumibili ng mga gamit, damit, ganyan, mga pamporma, pero hindi naman gumuguhit sa puso ko. Pero bakit pagdating sa banal na gawain ng Panginoon, minsan ang bigat, parang sugat na sugat, parang bugbog na bugbog ang mga puso natin kapag pinag-uusapan ang banal na gawain ng Panginoon. Bakit parang napakahirap mga kapatid? Pero nagbigay ng appeal po sa akin talaga yung sacrifice ng Panginoon. Mga kapatid, Christ gave His all. Christ gave His all. Ako hindi ko kayang gayahin ang ginawa ni Jesus. But I can give my best. Na nung inaano ko po yun, ninanamnam ko po yung thought na yun, hindi deserve ng Panginoon ang tira-tira, ang gutay-gutay, kasi hindi yun yung best na pwede ko may offer sa kanya. Kung nakapagbigay ako ng best para sa sarili ko, bakit titigilan ko ang sarili kong ibigay yung best sa taong ibinigay niya ang lahat-lahat para sa atin, mga kapatid? Kaya po, nung napakinggan ko yung COP, yung about po sa stewardship principles na ito, ay talagang taos puso ko talaga itong sinunod agad. Pinaktis na po agad mga kapatid, and I started 10%. Naniniwala ako mga kapatid, excited ako na in this journey ay papalaguin pa ng Panginoon na aking pong pananampalataya. Na hindi lang po 10%, hindi kagaya rin po ng mga testimonies na napakinggan po natin, ay umabot din po tayo doon sa ganong lalim, ganon ka tibay na pananampalataya para po sa ating Panginoon. Kaya po itong atutunan ko na ito, sinare ko rin po sa ilang mga tao dito sa akin pong, yung elders po natin, tapos yung akin din pong sweetheart, sinare ko rin po ito sa kanya. Sabi ko kasi kailangan din niya itong malaman dahil kung lulobin ng Panginoon ay magiging tandem kami sa gawain ng Panginoon. Dapat ay pareho kami ng direksyon. And praise God, willing niya rin itong inanggap sa buhay niya, itong katuruan na ito, itong blessing na ito na natanggap ko, ay taos puso niya rin tinanggap sa buhay niya. Kaya praise God dahil pareho kami ng direksyon. Pareho kami ng pangarap para sa banal na gawain ng ating Panginoon. Kaya po, itong last na quotation na gusto pong i-share po sa inyo, ang sikreto po talaga nito is yung love natin para kay Jesus. The love of Jesus in the soul will be revealed in word and deed. Makikita po talaga sa the way natin magsalita at sa ating pamumuhay. The kingdom of Christ will be paramount. Yun na po, yung mas pinapahalaga natin, yung maitatag ang kingdom ng ating Panginoong Jesus. Self will be laid, a willing sacrifice on the altar of God,
Everyone who is truly united with Christ will feel the same love for souls that caused the Son of God to leave his royal throne, his high command, and for our sake become poor, that we through his poverty might be made rich. Nakita niyo po yung halimbawa talaga ng Panginoon. Siya ay naging mahirap upang tayo ay sumagana, yumaman sa mga mahalagang bagay. I'm not talking about yung mga kaperahan, but ultimately, mga kapatid, we receive His salvation. And we praise God for that. That self-sacrifice na ipinakita ng Panginoon na halimbawa sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang Diyos ay nananawagan po sa atin to follow His example, to live a life of sacrifice, to have the spirit of sacrifice. Yung handa tayong kahit may gumuguhit sa puso natin. Gusto ko po yung term na yun, yung kahit may gumuguhit sa puso natin. Ibibigay ko ba to o hindi? Kahit po umabot po sa ganun, mga kapatid. We should be willing. Because si Jesus Christ, hindi siya nagreklamo sa pinagdaanan niya. But he undergo, pinagdaanan niya yon wholeheartedly. Walang pagrereklamo. Wala tayong makikita sa kanyang pamumuhay na siya ay nagreklamo. Kaya po, tayo rin po bilang mga tagasunod ng ating Panginoon ay willing tayo na mamuhay na meron pong sacrifice. Meron po akong three realizations na i-share po sa inyo sa umagang ito. Una, I think to have a spirit of sacrifice, our joy should be more on living a sacrifice than winning the prize. Amen. Masarap ang prize na pwede natin matanggap, pero I hope that we can have joy to have a life of sacrifice, living a sacrifice than winning the prize. Secondly, we should be ready to surrender what we love, not just what we have. Yes, maaring meron akong piso, pero hindi ko naman love yun. Yung 1,000, yun yung love ko. Diba? Yun yung mas gusto natin. I hope that we can be ready to surrender what we love, not just what we have. And lastly po, natin ito magagawa itong spirit of sacrifice because our joy is more on His presence than His presence. Amen. Amen. Yung presence niya, yun po. Yun yung fulfillment natin, mga kapatid. Yung presence ng Panginoon ay nasa atin. More than anything else in this world. Na masasabi natin talaga, like the song, I'd rather have Jesus than anything in this world. Sarap pong namnamin ang linyang yun na si Jesus ay nasa atin. Kaya po, I hope that we will find joy sa ganitong klaseng pamumuhay na pinapanawagan sa atin ng Panginoon. The spirit of sacrifice. Muli po, ulitin ko yung 3 points. Our joy is more on living a sacrifice than winning the prize. Our joy is more on surrendering what we love than just what we have. And our joy is more on His presence than His presence. God, first morning po sa ating lahat, I hope that we can get something na magbibigay po sa atin ng kalakasan as we continue serving the Lord, as we continue to live a life of a faithful steward. At nawa po ay
makita natin ang kasiyahan, ang pamumuhay ng spirit of sacrifice. God bless us all, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ano masasabi niyo, mga kapatid? Amen. 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 Salamat po, Pastor. Amen. Praise the Lord. Yun po. So maraming salamat po, Pastor Seth Pablo, sa napagandang mensahe at reflection na inyo pong ibinahagi. Bago po tayo dadako sa ating United Prayer, ay bigay po natin ang panahon para po kay Pastor Jerry. Ay, salamat po, Pastor. Salamat, Pastor Seth Pablo. That is very striking at napaka lalim, mga kapatid, ng ating hugutan ng inspirasyon. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagdalo. Ako po ay nakatanggap ng isang napakagandang testimony sa isang message. Ito po ay itinek sa akin ng isang kapatid na siya po ay ginang. At sabi niya, sa loob ng 7 taon, Pastor, ngayon ko lang po siya naranasang kasama sa aking pagsimba. Yung pong kanyang asawa ay hindi Adventist. For 17 years ay nilalapit niya sa Panginoon. Ibinibigay po niya sa Panginoon ang lahat ng kanyang And the Lord is good and faithful. 2 beses na po niya at patuloy na nai-enjoy nila ang fellowship sa church. Nakasama na po niya ang kanyang asawa sa pagsimba sa Panginoon, pagsamba. At nung pong 10 days of prayer, ay kasama pa rin po niya na nag-i-enjoy sa paglilingkod sa paraan ng pagdalo sa ating mga pagpupulong sa simbahan. Praise the Lord for this testimony. At ang kanyang testimony po dito ay malaki ang naitulong sa kanya spiritually at ang kanyang character based on the fundamental principles of Christ-centered messages dito sa ating God First Morning. Yung spiritual discipline ay kanyang nai-adapt. Kasama na po ang kanyang giving plans ay nag-improve. Last December, yung pong third Sabbath po ay nagsimula na po siyang mag-practice ng kanyang commitment na suggested giving plan na 10%, yung combined offering plan, and then yung faithfulness ay itinuloy niya sa tithe. Lahat ng ito, mga kapatid, ay naranasan niya. Pinakamabigat na kanyang patotoo dito ay dininig ng Panginoon ang kanyang prayer na makasama niya ang kanyang asawa for the longest time na hindi niya kasamang umaten ng church. Hindi ho yun Adventist. So I was moved today, mga kapatid, na tayo po ay nasa panahon ng Harvest 2025 year-round evangelism program natin. Worldwide po ito, mga kapatid. Pero iba-iba lang ang pangalan nung campaign. Dito po sa SSD, ang campaign po natin ay Harvest 2025. Pwede po ba, mga kapatid, appeal ko po sa inyo kung paano naranasan po ni sister ng ating kapatid na ito yung kanyang experience na ito. I believe, mga kapatid, naniniwala po ako ng buong puso ko. Higit pa po dito sa kapatid natin ang bilang ng testimony na ang Panginoon ay tunay na tapat sa kanyang mga salita at pangako. Kung atin lamang ilalapit sa Panginoon, iluluhod sa Panginoon ang mga taong mahal natin. Hindi lang ang asawa, anak, mag-anak, pati ho yung mga neighborhood natin. Yung mga isinulat po natin sa ating commitment card ng mga pamilya. Humihingi po ako sa inyo ng appeal. Nananawagan po ako sa inyo. Pwede po ba na bago tayo magkaroon ng United Prayer, mag-spend po tayo ng at least few seconds, just mention the name personally ng inyong mga nais na ilapit sa Panginoon. Ipanambitan natin sa Panginoon na may durog na puso. Ipakiusap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu
ay maranasan natin ang tuwa ng langit na katulad ng naranasan ng ating Panginoong Hesus na makita ang isang kaluluwa o isang tao o isang tupa na nawawala ay bumabalik sa Kanya. Ay maranasan natin ang katuwaan ng langit na makita natin ang bawat isa na inilalapit natin sa Panginoon. Isang araw ay sumasamba kasama natin sa Kanya. Naghihintay sa second coming ni Jesus. So, pwede po ba buhat ngayon? Ay every time we start the united prayer, let us spend few seconds of moments, silent, na tayong lahat, sa mga lugar na naroon tayo. Sambitin natin ang mga pangalan na yan sa ilang sandali at ingin natin sila sa ating Panginoon bilang regalo ng ating dedikasyon sa ating pagmamahal, sakripisyo na mayroong paglilingkod. Ito ang ipaglingkod natin sa kanila. Ipanalangin natin sila araw-araw. Banggitin natin sa Panginoon specific ang mga pangalan ng mga mahal natin na gustong ilapit sa Panginoon. Kaibigan, kapitbahay, asawa, anak, buong pamilya. Ilista niyo mga kapatid ang mga 5 na mga tao na inyong sasambitin araw-araw na ilalapit natin sa Panginoon ngayong taong 2025. At tingnan natin ang pagbuhos ng Banal na Espiritu sa puso nating lahat at sa puso ng mga taong ating idinadalangin. At makikita natin tayong lahat ay handa sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. Pwede po ba yun mga kapatid? Every time we go to the united prayer, muna tayo, saglit lang tayo mga kapatid, tahimik na lahat, pati ang ating audio dito sa platform, sa inyong mga tahanan, sa mga live stream, iluhod natin sama-sama ang ating mga taong nais na ilapit sa Panginoon. Pangalanan niyo po mga kapatid, be specific and mark the day that you prayed for them, and then mark the day when they accepted Jesus as their personal Savior. And let us glorify God in the harvest 2025. Pagpalain tayo ng Panginoon, put God first and you will never be last. Sana po, simulan po natin ngayon. Okay po, maraming salamat po Pastor Jerry. So sa pagkakataong ito ay bigyan po natin ang panahon ng bawat isa. Few seconds. Amen mga kapatid. At gayahin natin yung 3-second pause na yun, ano, bago manalangin. Maganda yun, ano. Ayan, simulan natin today, ano po. Although hindi nga tayo nakikijoin doon sa United Prayer kasi may pa sarili tayong prayers dito. Pero gagawin pa rin natin yan, ano mga kapatid, ano po. So bago tayo manalangin ay balikan natin yung napakagandang puntos, grabe, no. One of the best messages na narinig ko dito. One of the best messages na narinig ko dito sa CLPM, ano po, is this morning, ano po. Sana narinig nyo, no. Sana yung mga na-late sa pagpasok, balikan nyo po mamaya, no. Tunay na yung message ni Pastor ay napakaganda. Talaga napakalalim, ano po. Sabi ko nga ay kung di kayo nakapokus kanina sa pakikinig, may ginagawa kayo, I strongly suggest balikan niyo po mamaya, ano po. So ilang puntos na nakita ko ay sinulat ko. Sacrifice, hindi lamang ang sariling oras, sariling lakas, kasama na din ang possession, ano po. Bakit natin kailangan i-sacrifice ang ating possession? Dahil para mawala yung ating selfishness, ano. At yan ay hindi natin inacquire ng galing sa ating talino at lakas. Yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ano. Kaya para sa gawain, kailangan natin i-sacrifice mga kapatid, ano, para sa response na sinasabi natin na mahal natin ang Panginoon. Mahal natin pero kadamot natin. Hindi totoo, di ba? So isa yun, ano. Pangalawa, tunay na ako naniniwala, nakikita ko maraming nabe-bless dito sa devotional na ito sa umaga, sa COP, sa Councils on Stewardship, kasi nakikita talaga natin yung ating sarili, mga kapatid, ano. Yun, yung sinabi niya, isang halimbawa sa sarili niya, isa na rin yung tinestimony ko nung nakaraan doon sa live na yun, na ako walang pakundangan gumastos ng malaki para sa sarili ko, para sa pamilya ko.
Pero bakit pag sa Panginoon, mga kapatid, maliit na barya lang, hinayang na hinayang pa ako ibigay. Yan ang isa ko sa nakita, no? Na inalis ko na, no? Bakit ganun ako kadamot? Bakit kung sino yung nagbigay sa akin ng aking buhay, ng aking lakas, ng aking talino, karunungan, ay siya ang pinagdadamutan ko, mga kapatid. Nawa, makita nyo rin yung mga sarili nyo, ano yung kalagayan sa panahon ngayon, ano? Maaring may ganoon din sa inyo dyan, ano? At doon naman sa mga nagdududa pa ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng lahat na mayroon tayo. Ipagpatuloy nyo lang po ang pakikinig, ano po. At sigurado ang Holy Spirit ang gagawa sa inyong mga puso. At susunod, kung kaya nating naibigay ang best para sa ating sarili, mga kapatid, bakit hindi natin kayang ibigay ang best para sa Diyos na nagbigay sa atin ang lahat? Bakit hindi yung best ang maibigay natin, mga kapatid? Bakit yung barya lang? Bakit yung konting oras lang? Bakit yung konting lakas lang? Ano po? Isang simpleng bagay na pag-attend sa sabat ng oras, alas 8 before 8, hindi natin magawa, mga kapatid. Pero pag sarili natin, pupunta tayo sa trabaho, pupunta tayo sa mall, meron tayong camping, meron tayong outing, pupunta tayo ng Baguio, napakaaga natin dumating, ano po? Excited tayo. Bakit yung best para sa sarili natin kaya natin ibigay, ano? Diba? Nakita ba natin yun? Nawa, ay itong devotional sa umaga na ito ay maging isang pantulak o pang-ignite sa atin na tunay na magbago na tayo. Ang pinaka main point ng devotional na ito, ng lesson na ito, nakita ko ay yung ating total surrender, ay total commitment at pagbabago. Dito tayo magbabago, ano po, pag nakita natin yung ating sarili. At isa pa, yung pinakalas ay surrender what we love, not what we want. Kadalasan kasi sinusurrender lang natin yung gusto lamang nating ibigay. No, mga kapatid, yung ating want ay ano yan, kumbaga barya lang yan, eh. Ang surrender natin yung ating love, yung ating gustong gawin. Yan ang ating surrender pagkus hindi natin yung gustong gawin ng Panginoon na gawin natin, ano. Yun ang gawin natin. At nawa, sabi ko nga ay itong pagsi-COP ay hindi pera-pera. Huwag kayo pong magbigay ng COP kung ang puso nyo hindi totally converted, ano po, masasayang lamang ang inyong ibinigay. Unahin nyo po makita yung kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay. At I'm sure, hindi siya magkukulang sa inyo, ano po. Ngunit sabi ko nga, warning, huwag natin gawing dahilan na magbibigay ako kasi ang Panginoon bibigyan ulit ako. No. Magbibigay ako dahil mahal ako ng Panginoon. Ganun dapat, ano. Ibibigay ko ang oras ko, 2025 harvest, dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang lahat para sa akin, ano po. So yan, ano, nawa, sa umaga na ito ay nakita natin ang kabutihan ng Panginoon. Ginamit si Pastor bilang pang wake up call na naman sa atin. Nakita niyo, andito si Sister Sinaida saka si Sister Vicky. Nakita niya yung senior ni Pastor, pangalan nito na President, yung mga asawa nila. After 17 long years, mga kapatid, answered prayer, ano. Kayo, alam ko hindi lamang kayong dalawa yung nangangarap ng makasama yung kanilang asawa sa pananambahan. Marami pa. Ating ibulong yan, mga kapatid, ano, bago tayo magsimula. Bago tayo magsimulang manalangin, atin yan ibulong at tayo ay isasama natin yan sa panalangin araw-araw. Tignan ko lang kami karagdagang additional prayer request, ano. Sige po. Kasi naisulat ko naman, na maraming may ubo ngayon, mga kapatid, ano. Maraming may ubo sa panahon ngayon, kahit ako, no. So okay, tayo manalangin, mga kapatid. At pag pinatugtog ko yung aking background music, 5 seconds bago ako manalangin, ibulong nyo na yan yung prayer request, ano po. Let's pray po, mga kapatid.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat sa umaga na ito, na muli niyo kaming ginising sa aming pagkakatulog sa aming pisikal na pangatawan, pagkakatulog sa aming espiritual na kalagayan. Salamat sa mga encouraging message na aming narinig, na aming nakita ang aming sarili bilang isang ma-pride, selfish. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, na matutunan namin ma-surrender what we love and not we want. Tulungan niyo po kami na makita ang aming sarili, na matutunan namin ibigay ang best para sa inyo, gaya ng pabibigay namin ng the best para sa aming sarili, o dakilang Diyos. Wala po kaming magagawa sa sarili naming kakayahan. Kaya kami po lumalapit sa inyo. Ang Holy Spirit naman patuloy na magbago ng aming karakter sa pamamagitan ng araw-araw na pag-connect po sa inyo, pamamagitan ng devotional and prayer. Tulungan niyo rin po kami maisir ito sa iba, lalo na sa aming mga mahal sa buhay na aming ibinulong kanina. Mayroon kami mga pangalan na ibinulong sa inyo, at dakilang Diyos. Sabay-sabay namin itong nilalapit sa inyo, nawa sa aming pag-share ay ang Holy Spirit ang manguna sa kanilang mga puso at isipan. Mahal namin sila, o dakilang Diyos. Gusto namin sila makasama sa paghahanda at pagsalubong sa inyo ikalawang pagbabalik. O dakilang Diyos, marami rin kami mga personal prayers. Nais namin isama sa panalangin. Unang-una, mga nakikinig ngayon, kasama namin na nalangin. Marami sa amin may ubo, may lagnat. Hipuin po kami yung mapagpagaling na kamay, nawa. Ang mga natural na pamaraan na aming nalaman ay aming gawin regular upang mabilis na gumaling ang aming ubo at sipon. Dalangin din po namin ipapang mga pre-request si Sister Abel Hermino sa kanyang ginagawang natural medication, pagpapatuloy na sa kanyang pagpapagaling ay patuloy siyang samahan. Kaya din naman si Brother Ramon Hernandez, patuloy na kalakasan na aming panalangin sa kanya. Kaya din ulit ang mga kapatiran na mga asawa namin ay nais namin makasama sa pagsamba. Patuloy niyo po itong dinggin, o dakilang Diyos. Kaya din si Tatay Divino Alabanza, sa kanyang kalusugan, o dakilang Diyos, patuloy namin sinasama po siya sa inyo. Tugtungan niyo po ang kanyang buhay, makasama namin siya na mas mahabang panahon. Ganyan din naman ang nanay ni Brother Jake Cruz, nawa ang kanyang karamdaman ay magkaroon ng lunas, o dakilang Diyos, sa pamamagitan ng mga marunong na doktor na inyo pinagkalooban ng karunungan. Ganyan din naman ang aming mga kapatiran na sa malayo, si Estrella Joy Erilla at ang iba pa, ay samahan niyo po sila sa kanilang pagtatrabaho sa malayo, pamumuhay doon. At ganyan din si Sister Estrella Joy, magkaroon nawa sila ng permanent visa, working, at doon ay manirahan at kasama ang kanyang pamilya, makisama niya. Dalangin din po namin patuloy si Brother Buboy na nagtitraining, at patuloy na siya ay bigyan ng kalakasan araw-araw. Ang kanyang mga plano na ay kayo ang manguna sa kanya. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais namin isama sa panalangin na may kaarawan, may mga kaarawan sa araw na ito. Ganun din si Sybil, ang aking anak, na isang nag-aaral bilang isang grade 6 pupil, na patuloy na palakasin ang kanyang pangatawan. Lumaki siya ng kayo nakikilala sa pamamagitan ng aming paggabay sa kanya, o dakilang Diyos. Maging halimbawa sa kanyang mga classmates, sa kanyang mga kalaro. At patuloy na ang kanyang paglaki ay maging tapat siya sa inyo, kung paano siya naging tapat din po sa inyo, kung paano pong kayo ay naging tapat din sa kanya. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga kamag-anak ni Pastor Nelvin at Ma'am Karen sa Romblon na nasa laot. Nawa sila ay maraming mahuling isda, o dakilang Diyos, sa pamagitan po ninyo, upang sa ganoon makatulong sa kanilang pinansyal na pangailangan. Ganyan din naman si Ma'am Karen na inuubo, sama din po namin siya sa panalangin na patuloy din makatulong ang mga natural na po na inumin para makatulong sa kanyang pagpapagaling.
At gayon din ang Harvest 2025 o Dakilang Diyos, kasama namin sa panalangin na ito ay lahat ng mga elders, mga kapatiran ay makatulong, makasuporta upang sa lalago at katatagumpay ng gawain na ito, kasama ang aming paglago bilang inyong mga disipulo, inyong mga anak na nagmamahal sa inyo. Dalangin din po namin patuloy ang mga may lagnat, yung apo ni Sister Melissa Gamboa na si Kai, gayon din si Melvin, gayon din yung anak ni Sister Josephine Mercado na nilalagnat o Dakilang Diyos. Hipuin niyo po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Maranasan nila ang inyong pagmamahal, malaman nila na kayo ang nagpagaling sa kanila. At gayon din ang mga nakikinig ngayon, marami pa kami mga personal prayer requests. Kasama po namin sa panalangin ng bawat isa. Ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ni Sister Hannah, ang sambayan ni Ate Lorna Paa, ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambayan ni Ate Revy kasama ng San Leonardo Church, ang sambayan ni Sister Sinaida Manarang, ang sambayan ni Sister Emelinda Odilia, ang kanyang mga anak, yung nanay niya na may sakit, sama namin sa panalangin. Si Brother Eliseo na nagtatrabaho araw-araw, nagdadrive araw-araw. Ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Nanay Nerissa kasama na yung kanyang apo na si Veronica at ang iba pang apo. Ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Melissa Gamboa, ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang sambayan ni Sister Janet Gatmaitan kasama si Brother Jojo sa araw na paghahanap buhay, ang kanyang kalusugan, pag-aaral ni Migs. Gayon din sama namin sa panalangin ang sambayan ni Ma'am Femi Sabat kasama ng guys pupils, guys parents, and guys teachers o Dakilang Diyos. Kayo po ang bigay ng sapat sa kanilang mga pangailangan. Ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese kasama na yung kanyang mga anak, manugang sa malayo, ang kanyang mga apo. Ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, ang sambayan ni Sister Heidi Cicilino Salazar, ang sambayan ni Sister Belen Reyes, ang sambayan ni Kuya Sani Erilla, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado kasama na yung kanyang mga kapatiran sa Church ng Piñaranda o Dakilang Diyos. Patuloy niyo po silang palakasin sa bawat araw, sa bawat umaga na kami nakikinig at na nakikijoin sa prayer po na ito. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Humihiling po kami ng kapatawaran sapagkat kami makasarili. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay. Salamat sa patuloy na nag-share. At alam ko kayo na bless. Kung kayo na bless, invite natin yung kapatiran mga kapatid. Ano? Invite natin yung kapatiran na makinood din lalo dyan sa Piñaranda. Ano po? At kaya di sa Bulak, mayroon ba rito tiga Bulak? Parang wala pa, no? Pero anyway, nag-share ako doon sa kanila. Sana naman ay magbigay tayo ng oras, surrender natin yung konting oras. Iba kasi hindi makapanood sa umaga, sa replay nanonood. So okay lang din yun. Kasi marami ko nakikita nagko-comment sa replay na hindi naman natin naisama sa panalangin sa umaga, pero nagko-comment sila late na. Siguro dahil may trabaho sila sa umaga o late na sila nakatulog, kaya kailangan matulog ng umaga. Ganun pa man, ang morning devotion na ito ay tunay na pagpapala sa ating lahat. Sabi natin, Rebe, yes po, ang COP ay nakapakaganda, lalo na napakinggan natin kanina. Yes, praise the Lord. Ano po. At sa siner ni Sister Nimpa, salamat po. Ano, sa mga may ubo, maganda nga ito. Ang malunggay ay tunay na powerful plant. Samahan nyo ng malunggay, luya, luyang puti, yung natural na luya, tapos konting kalamansi. Konting nilalagyan niya ng asin, ano, pero pwede rin yung konting sugar. Ako kasi hindi ako naglalagay kahit ano. Maganda rin yung may asin kasi pang palabas ng plema yun, pang palabas ng plema. At saka magmumog ng may asin na maligamgam na tubig kahit na 3 or 5 times a day, ano. Libre, lamuro lang asin. Maligamgam na tubig, huwag yung nakakapaso, Mas effective yan sa ano pa mga gargle, ano. Mura pa, libre pa, nandiyan sa kusina. At mapapakbak yung mga plema nyo, ano. Kaya yun nilalagyan ni Sister Nimpa na may asin na tea, malunggay tea. Magaling kasi kumakahit sa lalamunan niya na gano'n yung mga yung alat ng asin, ano. Huwag sobrang alat, delikado yung kidney natin dyan, ano po.
So ayan, hanggang bukas pa muli. 6:01 ang oras. Magandang umaga po sa ating lahat. God first morning po. Uy, bukas ata kayo ay thankful ulit. Ano? Ay, bukas pala ay Sabado. Hindi ako makakapanalangin kasi ako ay magse-service sa aking mahal na mother-in-law. Ano po. So, ano ko yung live, i-share ko yung live doon sa CLPM simula alas 4 kasi alis kami ng alas 4 o 4:30. And then, watch lang tayo doon, makijoin tayo hanggang sa United Prayer. Ano po. Ayan, mamimiss nyo ako bukas. Ano. Isama nyo ako sa panalangin sa aming pag-travel. Ano po. Ayan, sige po. God first morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.